Si Jesu-Kristo'y nabuhay, nanahig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong malagdagan at kami sumapit sa kapupunuan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin.
Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kaniyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kaniya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kaniya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagpupuro ni Jesus na ating Guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon. Nalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlong siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro. At sa gayoy, mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos,
sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa napipintong pagwawakas ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus muli sa kanyang mga alagad. At ito yung kanyang huling pagpapakita. Ito ay tungkol kay Simon Pedro sa mga alagad na nag-uumagahan. Alam niyo mga kapatid, 3 beses na nagtanong ang ating Panginoon kay Pedro kung talaga bang iniibig ni Pedro ang ating Panginoon. 3 ulit. Tandaan niyo ba noong gabi ng Huwebes Santo, bago mamatay ang ating Panginoon, ilang ulit ipinagkaila ni Pedro ang ating Panginoon? 3 ulit din. Talaga bang hindi sigurado ang ating Panginoon sa pag-ibig ni Pedro sa kanya? Kaya 3 beses niyang inulit ang tanong na, iniibig mo ba ako? Maaring masabi natin na kulang ang pag-ibig ni Pedro sa Panginoon. Maaring masabi natin na yung commitment ni Pedro sa Panginoon ay hindi pa ganoon kalalim. Maaring masabi natin na ang pag-ibig ni Pedro sa Diyos ay mayroon pang pag-aalinlangan. Alam ninyo mga kapatid, hindi natin kayang paglingkuran ang Diyos kung hindi natin siya nakikilala. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, noong ipinagkatiwala ng ating Panginoon kay Pedro ang pangalaga sa kawan, nagtanong ang Panginoon, sino raw ang anak ng tao para sa mga tao? At si Pedro ay sumagot ng tama, ang anak ng tao, ikaw Panginoon, ay anak ng Diyos na buhay. At nasambit ng Panginoon na hindi tao ang sumagot nito, kundi ang Diyos na kaniyang Ama. At simula noon, ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang pangalaga sa simbahan o pangalaga sa kawan. Pero dumating ang panahon nang itatwa ni Pedro ang ating Panginoon ng 3 beses. Napakatapang ni Pedro kung tutuusin. Minsan nasabi niya, Panginoon, ako'y susunod sa iyo hanggang kamatayan. Pero nang nasa bingit sila ng kamatayan, nang iwan si Pedro sa ere. At sabi ni Pedro, hindi ko siya nakikilala. At sa ating Ebanghelyo, ipinakikita sa atin na dapat kilala natin ang Diyos kung ibig natin siyang paglingkuran. At kung gusto natin siyang paglingkuran, ang Diyos, dapat iniibig natin siya. Yung kagustuhan ng Diyos na ipagkatiwala kay Pedro ang kawan o ang simbahan. Ang simbahan ay nangangailangan na pakainin. Ang simbahan o ang kawan o sambayanan ng Diyos ay nangangailangan na gabayan. At ipinagkatiwala iyon ni Jesus kay Pedro na alagaan ang kaniyang kawan. Kaya mga kapatid, hamon sa atin ito na tayo rin bilang tagasunod ni Jesus, bilang mga Kristiyano, handa ba tayong ialay ang Diyos, ialay ang ating buhay sa Diyos sa pamagitan ng pag-aalaga sa kanyang kawan? Ito ay hamon sa mga magulang. Kung hanggang saan ang ating kayang gawin para sa ating mga anak upang sila ay mapalaki ng maayos. Ito ay hamon sa mga pari. Hanggang saan ang kaya namin gawin para kayo ay pangalagaan.
hindi lamang sa buhay espiritual, kundi talagang maipakilala ang Diyos sa inyo. Hamon ito sa ating mga lingkod bayan. Hanggang saan kaya nilang gawin upang paglingkuran ang mga tao? Hanggang saan ang kaya nilang gawin upang masabing hindi lamang sarili ang kanilang iniisip, kundi ang kapakanan ng tao, hindi lamang sariling interes, kundi ang pangangailangan ng tao. Hanggang saan ang naibigay ni Pedro? Mga kapatid, hanggang sa kanyang huling hininga, naging tapat si Pedro. Kung papaanong namatay si Jesus, ganun din ang naging pamamaraan ng kanyang kamatayan. Ipinako sa krus. Ang pagkakaiba, patiwarik lamang. Ipinakong baliktad si Pedro, sapagkat para sa kaniya, hindi siya karapat-dapat mamatay katulad ng Panginoon. Kaya baliktad ang krus, baliktad ang pagkakapako kay Pedro. At talagang inialay ni Pedro ang kanyang buhay para sa Panginoon. Kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, sinasabi ng mayakda sa ating ebanghelyo. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. At pagkatapos, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yung paanyaya ng ating Panginoon hinggil sa pagsunod sa Kanya, hindi ito nangangahulugan na maginhawa ang pagsunod sa Panginoon, na makararanas tayo ng kaginhawahan kapag tayo sumunod sa Kanya. Akala natin masarap ang pagsunod, pero sa mundong tatahakin natin kapag tayo ay nagdesisyon na sumunod sa Diyos, hindi ito puro kaginhawahan. Kaya nga nung mga nakaraang araw yung ebanghelyo, nagpapaalaala ang ating Panginoon sa Kanyang mga alagad na kayo'y haharap sa napakatinding pagsubok, na kayo'y haharap sa mga pagsubok na halos hindi ninyo kakayanin. Kaya sa yugtong ito ng panahon na magwawakas na ang Pasko ng muling pagkabuhay, hanggang saan ang ating kayang ibigay para sa Diyos, para masabi nating tayo talaga ay sumusunod sa Kaniya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan na nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mula kagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan ng turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. At ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay aming maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas,
turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad-hagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT or St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglagin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ating Hari at manunubos.